Kalalaya lang ni Fred mula sa bilangguan. Nakulong siya dahil sa pagtatanggol niya sa asawa. Noon, 6 na taon na ang nakakalipas. Ngunit hindi na niya nadatnan ng asawa at anak sa bahay. Halos 1 buwan niyang hinanap ang pamilya, ngunit hindi niya ito matagpuan. Alam ni Fred na tinatago ito ng pamilya nito. Sa paglipas ng mga araw at kailangan na niya magtrabaho, ngunit wala siyang gana. Mas gusto niya maglakad at magpalaboy. Dahil sa problema niya sa kanya mag-ina, ay pakiramdam ni Fred ay walang silbi ang buhay niya. Dahil sa kumakalam na sikmura, naisipan niyang kunin ang burger ng isang teenager habang abala ito sa pagsa-cellphone sa loob ng isang restaurant. Ngunit nakaramdam siya ng awa si Binatilio na makita itong nagre-review gamit ang cellphone. Nang mapansin niya ang matabang lalaki na abala sa pakikipaglaro sa cellphone at yon ang napagdiskitahan niya. "Hoy! Akin yan!" Sambit ng lalaki at takmang hahabulin si Fred. Ngunit mabilis lang nakalabas si Fred at dahil na rin sa katabaan ay hindi na ito nagawang humabol pa. Tahimik niyang kinain ng burger habang naglalakad hanggang sa bumangga sa likuran niya ang isang lalaki nagmamadali. May dala-dala itong bag at halatang snatcher. Hindi sinasadyang natalisod ito sa kanya kaya nabitawan ng lalaki ang bag at nasalon ngayon nang hindi sinasadya. Tinitigan niya ito ng masama. Bigla naman itong nahintakutan at kumaripas ang takbo. Hindi malaman ni Fred kung anong gagawin sa bag na nasa kamay. Naisip niyang itakbo na lamang yun dahil kailangan niya ng pera. Ngunit hindi maatim ng konsensya niya. Isang babae ang lumapit sa kanya at inagaw ang bag. "Walang hiya ka! Akin ang bag ko!" Teka, sandali. Hindi ako kumuha niyan. Naiinis sa tanggi ni Fred. "Ipapahuli kita sa pulis!" Sigaw ng babae sa kanya. Lahat ng yon ay nasaksihan ni John, isang baldadong bilyonaryo na nasa harapan lang habang nagkakape sa loob ng isang coffee shop. Agad nitong pinagulong ang wheelchair patungo sa dalawang nagtatalo. Kahit ang totoo ay ayaw nitong makialam. "Excuse me, miss? Nakita ko ang pangyayari. Natisod ang snatcher sa lalaki ito, kaya napunta sa kanya ang bag mo." "Nagsasabi ka ba ng totoo?" "Oo, kaya walang kasalanan ang lalaki ito." "Naku, pasensya ka na. Hindi ko kasi natandaan ang itsura ng lalaki. Kailangan mo ba ng pera para makapagpasalamat naman ako sa'yo?" "Talagang kailangan ko ng pera ngayon dahil wala akong trabaho. Pero hindi ko pag-iinteresan yung bag mo." "Oh, heto, 1,000. Para sa'yo to." Sabay abot ng babae dito ng 2,500. Agad naman yung tinanggap ni Fred, ngunit ang 500 lang ang kinuha niya. "Okay na ako dito. Ipangkakain ko lang naman." "Salamat ulit ha. Malaking halagang laman nito. Mabutit na punta sa'yo." Bulalas ang babae. Nang umalis ang babae ay tumalikod na ni si Fred, ngunit hinabol naman siya ni John. "Teka, sandali. Wala ka kamong trabaho? Baka gusto mong magtrabaho sa akin?" "Wala nga, pero wala akong interes magtrabaho." Sagot niya kay John habang dide-diretsyong naglalakad. "Kaya nga, kukunin kita. Hindi ako interesado." Anyang binilisan ang paglalakad at hindi na pinansin pa ang lalaki. Alam ni Fred na kailangan niya ng trabaho, pero kapag nalaman nitong ex-convict siya, ay baka magbago din ang isip ng lalaki. At isa pa, pakiramdam ni Fred ay walang saysay ang buhay niya dahil wala ang kanya mag-ina. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay naisip niya mag-apply. Kailangan niya ng pera para bumalik sa kanyang asawa. Kaya kahit parang hindi siya interesado, ay napilitan siya. Maaga pa lang ay pumila na siya sa labas ng isang gusali. Marami silang naroon at naghihintay. Lahat ng kasabay ni Fred ay may tinatapos at may magandang records. Samantalang siya ay isang ex-convict. Alam niyang hindi siya papasa, pero itinuloy niya pa rin. Maya-maya lang ay tinawag siya ng sekretary para sa interview. "Good morning." Walang kaabog-abog niyang bati nang nasa loob na siya ng office. Sabay pa silang nagkagulatan ng lalaki mag-i-interview. "Kamusta?
Mabuti naman at naisipan mo mag-apply. Uuwi na lang ako. Tatayo na sana si Fred, ngunit pinigilan siya ni John. Bakit? Kailangan mo ng trabaho, hindi ba? Isa akong ex-convict at alam kong walang tatanggap sa akin. Nagsasayang lang ako ng oras. Hindi naman yun ang basihan. Alam kong mabuti kang tao, kaya tinatanggap kita sa trabaho bilang caregiver ko. Hindi, wag na. Aalis na lang ako. First salary, 150,000 pesos. Trial pa lang yun. After 6 months, gagawin kong 200. Tumawa lang si Fred. Sasahuran mo ko ng ganyang kalaki? Bakit hindi? Maraming degree holder na nakapila sa labas at deserving na magtatrabaho sa iyo. I like your humor at vibes. Mas bet kita kesa sa kanila. Bakit hindi mo subukan ng 1 to 2 months? Kapag hindi mo nagustuhan, malaya kang makakaalis. Saglit na napaisip si Fred. Nakaramdam din siya ng hiya sa lalaking kaharap. Kahit yata nakitaan niya ito ng kapangitan ng ugali, ay tatanggapin pa rin siya nito. Bibihira na lang ang mga katulad nito. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Ganyan na ganyan din ako. Weird. Malaki ang galit ko sa mundo. Sa totoo lang, ayoko nang mabuhay pa. Pero kapag nasa labas ako at nakikita ang mga taong nagsusumika para mabuhay, nagkakaroon ako ng pag-asa. Sige, tatanggapin kong alok mo, pero wag mo nang ihambing ang sarili mo sa akin. Magkaiba tayo. Mayaman ka, mahirap ako. Hindi ko nakukuha ang gusto ko. Hindi katulad ng mga mayayamang katulad mo. Hindi lahat ng mayaman masaya. Nakangiting nakipagkamay si John kay Fred, ngunit hindi yung pinansin ni Fred. Babalik ako bukas para magsimula. Dalhin mo na ang mga gamit mo at sa bahay ka natitira. Tumango si Fred at tumayo. Agad siyang lumabas ng pinto para umuwi. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na roon si Fred, dala ang iilan niyang mga damit. Tinuro sa kanya na kasambahay ang mga dapat niyang gagawin, tulad ng pagpapainom ng gamot at iba pang pag-aasikaso dito dahil nga isa itong baldado na nakakulong sa silyang di gulong. Sa mahabang panahon, gusto sanang itanong ni Fred kung bakit ito naging baldado, ngunit naalala niyang wala nga pala siyang pakialam. Tsaa. Ani ni Fred kay John at inabot dito ang tasa ng tsaa. Salamat. Napansin ni Fred ang mahabang balbas ng amo. Para ka ng si Abraham sa haba ng balbas mo. Sinadya ko talagang hindi tanggalin yan. Mayaman kang tao, pero mas mukha ka pang miserable sa akin. Mamaya, aahitin ko yan. Wag, mas gusto kong pahabain yan. Tanggi ni John, ngunit hindi yung pinakinggan ni Fred at walang nagawa si John ang tanggalin niya ni Fred bilang isa na niyang caregiver. Hapon nang tawagin ni John si Fred, nagpapatulong ito para mag-CR. Kaya mo namang linisin ang sarili mo ah. Wika ni Fred na ang tinutukoy ang paglilinis pagkatapos itong dumumi. Hindi ko kayang gawin yon. Napangiwi si Fred at walang nagawa, pumikit na lamang siya. Nang sumapit ang gabi, matutulog na sana si Fred nang makarinig siya ng mga daing. Babaliwalain na sana niya, ngunit narinig niyang namumula yun sa silid ni John, kaya agad niyang pinuntahan. Nadatnan niya itong nanginginig na parang sinusumpong. Dali-dali niya itong nilapitan at nakita para itong hirap na hirap. Sir John? Hindi ito sumagot. Sa kabila ng panginginig ng katawan nito, hindi malaman ni Fred ang gagawin dahil hindi naman siya doktor at hindi licensed caregiver. Tarantang kumuha ng face towel si Fred at pinigaan niyo sa maligamgam na tubig at pinahiran ang buong mukha ni John. Ngunit tila lalong hindi makahinga sa ginagawa niya kaya tinanggal niya ang kumot nito at binuksan ng ilaw. Tila naginhawaan naman ito. Gusto mo bang lumabas? Magpapahangin lang. Tumango naman si John kaya inalalayan ito ni Fred para bumangon upang ilagay sa wheelchair.
Ganyan ako kapag sinusumpong ng depression. Akala mo ba masaya ang buhay ko? Hindi. Sa totoo lang, ayoko nang mabuhay pa. Nasasawa na ako. Mayaman nga ako, pero parang ayaw naman ako maging masaya ng mundo. Dahil sa kalagayan ko, pinagpalit ako sa iba ng asawa ko. At dahil din sa kalagayan ko, hindi kami magkaanak. Tahimik namang nakikinig lang si Fred. Nasayo na ang lahat. Walang hindi nagagawa ang pera. Sagot na lamang ni Fred. Nais din niya magkwento pero mas pinili na lang niyang manahimik. Magpagaling ka. Kailangan mong makalakad. Nasayo ang lahat. Gamitin mo ang pera mo. Huwag kang papayag na maging kanyang ka na lang buong buhay mo. Nawawalan na ako ng pag-asa. Malungkot na saad ni John. Kasi hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Bumangon ka. Pangungumbinsi ni Fred sa boss. Ngumiti na lang ito at nagyaya ng pumasok sa loob. Isang araw, balisa si Fred. Gusto niya magalit dahil pinapatayan siya ng tawag ng asawa. Malinaw na ayaw siyang kausapin nito. Gusto niyang makausap ang anak. Nasasaktan si Fred dahil pagkatapos sa ipagtanggol ang asawa noon ay ganito ang ginawa nito sa kanya. Nabalitaan niyang maiba na pala itong kinakasama. Para itong diring-diri mula nang makulong siya. Galit na hinampas niya ang cellphone sa sahig. Naiiyak na napahilamos na lang siya ng muka. May problema ba? Tanong ni John. Napalingon si Fred. Naroon si John at mukhang kanina pa ito naroroon. Wala. Pagsisinungaling ni Fred. Gusto mo bang makita ang anak mo? Tanong ni John. Hindi na ako umaasa. Hindi nagkakalayo ang problema natin, Fred. Hindi magkaiba. Kung mayaman lang ako, kaya ko makita at makasama ang anak ko. Sabi ni Fred. Natahimik naman si John, ngunit nasa isip nito ang gustong matulungan si Fred. Nasumunod na araw, abala si Fred sa pagmamasahe ng binti ni John nang may dumating, kaya pinatigil siya ni John sa ginagawa. Maya-maya ay pumasok ang isang batang babae na nasa edad 10 taon. Natulala si Fred na makilala ang anak. Papa! Tawag ng batang babae kay Fred. Erika, anak, paano mo nalaman na narito ako? Nagtatakang tanong ni Fred. Mabilis niyang nilapitan ang anak at niyakap. Napatingin siya sa amo at sa tingin niya ay ito ang may gawa nun. Sorry pa, kung hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Pinagbawalan ako ni Mama na kausapin ka. Ang importante anak, nandito ka. Kaharap kita. At hindi ka galit sa akin. Hindi ako galit sa'yo, Papa. Hindi mapigilan ni Fred ang pagtulon ng luha. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang amo at hindi niya sukat akalain na gagawin yun ni John. Birthday bukas ng anak mo, hindi ba? Kaya gusto kong makausap at magkita tayo. Salamat. Simula ng araw na iyon ay para nabuhay ng loob si Fred. Nawala ang pagkakaloko-loko at hindi na parang galit sa mundo. Nangako naman si John na tutulungan siya sa anak nito upang mapunta sa kanya ang custody. Gusto mo bang mamasyal para hindi ka nade-depress dito sa mansyon mo? Sige, gusto ko yan. At yun nga ang ginawa ng dalawa. Namasyal at nag-drive at kung saan-saan sila nakarating. Masaya ang buong maghapon na yun, lalo na para kay John, para itong nakawala sa hawla at muling bumalik ang mga ngiti. Sa paglipas ng araw ay naging close ang dalawa at naging matalik na magkaibigan. Isang araw, habang namamasyal sila, ay nakita ni John ang asawa. Kalimutan mo na siya. Marami pang magmamahal sa'yo. Maraming babae, kaya tulungan mong sarili mo. Bilisan mong gumaling at sabay tayong maghunting ng babae. Biro ni Fred. Sure. Tumango-tango at natatawang saad ni John bilang pagsang-ayon kay Fred.
Maraming taon ang lumipas. Paunti-unti ay nakakapaglakad na si John. Hindi na rin ito tulad ng dati na kinukulong ang sarili sa lungkot, ngunit hindi mapagkakaila na mabait at may mabuti itong puso. Naging masaya na ito ulit habang si Fred ay nakasama na ulit ang anak. Nakakalimutan na nila na ang sakit ng nakaraan. Ang importante ay hindi takot na maging masaya ulit at mag-umpisa ng panibagong pag-asa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!